Matapos kumpirmahin ng Television and Production Exponents Incorporated o TAPE, na nabawi na nila ang access at control sa channel ng Itbulaga sa YouTube, may mga haka-haka namang naglitawan sa social media na hinak umano ng kumpanya ang Itbulaga YouTube channel. Nagpahayag rin ang TVJ Productions sa pamamagitan ng abogado nito na si Attorney Enrique Buco de la Cruz na naghahanda na umano sila sa pagpa-file ng panibagong kaso laban sa TAPE. The owner of the YouTube channel is the owner of the email used to register it. It is not TAPE, that is why they never had access to this account, ani de la Cruz. We are preparing the appropriate legal action. This may constitute a cybercrime if they hacked into the account or made misrepresentations to YouTube, dagdag pa ng abogado ng TVJ Productions. Sagot naman ng kampo ng TAPE sa pamamagitan ng legal counsel nila na si Attorney Maggie Abraham Garduque, TAPE did not hack the account, TAPE will never do such a thing, thus, it is not liable for cybercrime. Sinabi ng TAPE na nakipag-ugnayan umano sila sa YouTube upang mapalitan ang lumang email, password, at bago nitong administrator na kakatawan para sa kumpanya. Nilinaw din ng TAPE na dati nilang empleyado ang gumawa ng channel ng Itbulaga sa YouTube at kinatawan lamang nito ang kumpanya. The person who made the account was an employee of TAPE when she made the account and she made the YouTube account in behalf of TAPE Incorporated, komento ng TAPE. Umaasa ang TAPE na tatanggapin ng kabilang panig ang katotohanan o kung hindi ay mapipilitan silang ibunyag ang mga ito. I hope truth must be admitted or else we will be forced to divulge it. All YouTubers know this, that if you are the owner of the account, you should be the registered owner thereof and the monetization payee of the account, pahayag ng TAPE. Tinanong rin ng TAPE na kung pag-aari nga ng dating empleyado ng TAPE o ng TVJ Productions ang online channel, bakit hindi nakapangalan sa kanila ang mga cheque? If the former employee of TAPE or TVJ are the real owners thereof, how come YouTube did not send any check under their names? The check for its monetization was and is always under the name of TAPE Incorporated, dagdag pa ng TAPE. Makikita sa mga katibayan na ipinadala sa amin ng TAPE na nakapangalan nga sa kanila ang mga resibo at naka-address ang mga resibo sa kanilang opisina sa 79 Xavierville Avenue, Loyola Heights sa Quezon City. Katunayan ito na sa TAPE dumidiretso ang kita mula sa YouTube at hindi sa dati nitong empleyado. Abangan natin ang susunod na magiging hakbang ng magkabilang kampo. Please like and subscribe and pakihit na din ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload.